Ah, Part 1 ng Ako si Leo, isang simpleng lalaki na may simpleng pamilya. May bahay, may trabaho, at may asawa. Ang asawa ko, si Mia, ay isang napakabuting tao. Sa mga taon ng aming pagsasama, wala akong masasabing masama sa kanya. Isang araw, sa isang simpleng pagtitipon sa bahay namin, nakilala ko si Nico, ang matalik na kaibigan ni Mia mula pa nung sila'y nag-aaral. Si Nico, isa siyang taong bukas ang isipan, masiyahin, at punong-puno ng enerhiya. May kakaibang kasiglahan sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko inasahan na sa isang simpleng pagkikita, may mabubuhay na damdamin sa kaloob-looban ko na hindi ko pa naramdaman noon. Habang pinagmamasdan ko si Nico, may kung anong kuryente ang dumadaloy sa akin. Hindi ko alam kung paano at bakit. Ngunit nang magtama ang aming mga mata, tila may naiwang bakas ng ngiti sa kanyang labi na hindi ko malimutan. Sa tuwing magtatawanan sila ni Mia, unti-unti kong nararamdaman ang pagnanasa na sila'y maging tahimik upang marinig ko lamang ang boses ni Nico. Sa bawat kwento ni Nico, parang may mga alon ng damdamin ang sumasalubong sa akin. May mga pagkakataon na ang mga ngiti niya ay tila mga lihim na mensahe na nakalaan lamang para sa akin. Sinubukan kong itanggi sa sarili ang nararamdaman ko. Isa akong lalaki at higit sa lahat, asawa ako ni Mia. Hindi tama ito? Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili. Ngunit tila hindi ko mapigil ang sarili kong damdamin. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw, nauwi sa isang simpleng inuman ang gabi naming tatlo. Nakaupo kami sa maliit na sala habang ang mga ilaw ay tila may sariling ritmong pumipintig sa likod ng usok ng sigarilyo ni Mia. Si Nico, na noon ay nakaupo sa tabi ko, ay nagmistulang isang mahiwagang pangarap na nais kong abutin, ngunit hindi ko magawa. Nang magpasyang umuwi si Mia upang magpahinga, naiwan kaming dalawa ni Nico sa sala. Ang katahimikan ng paligid ay tila isang makapal na alon ng dagat na dumidikit sa balat ko. Hindi ko na malaman kung paano ko sisimula ng sasabihin ko. Nararamdaman ko ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Ngunit bago ko pa man maisip ang tamang salita, nagsalita si Nico. Leo? Aniya? May pag-aalinlangan sa kanyang boses. Alam kong hindi ito tama, pero may nararamdaman akong kakaiba tuwing magkasama tayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-asa. Tila ba naghihintay sa susunod kong sasabihin. Tumigil ang mundo. Ang mga salitang iyon ay parang isang susi na bumukas sa isang bagong mundo na hindi ko kailanman inasahan na magiging bahagi ng buhay ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin si Nico. Sa kaloob-looban ko, gusto kong ilabas ang lahat ng nararamdaman ko. Ngunit sa likod ng aking isip, may boses na nagsasabing, hindi ito tama. Ngunit bago ko pa man maisip ang susunod na hakbang, biglang bumukas ang pinto ng kwarto namin ni Mia. Tumayo si Mia sa pintuan, may luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano o kailan niya nalaman, pero alam kong ang gabing ito ay magbabago ng lahat. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Ang alam ko lang, isang araw, nagising na lamang ako, na may ibang tibok ang aking puso. Ako si Leo, isang karaniwang lalaki, asawa ni Mia at ama ng aming dalawang anak. Simple lang ang buhay namin, ngunit sa likod ng mga ngiti at halakhak, may lihim akong itinatago, isang lihim na unti-unting sumisira sa payapa naming mundo. Ito ang kwento ng aking lihim na pag-ibig kay Nico, ang matalik na kaibigan ng aking asawa. Hindi ko siya sinasadya na mahalin, ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Nagsimula ang lahat noong isang gabing nagkaroon kami ng salo-salo sa bahay. Leo, ito nga pala si Nico, best friend ko since college, masiglang pakilala ni Mia. Noon ko unang nasilayan si Nico,
Matangkad, maayos manamit, at may mga matang tila laging may sinasabi. Hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa unang pagkikita pa lang namin, tila may kakaibang kuryente na dumaloy sa akin. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo naming nakilala ang isa't isa. Madalas na dumalaw si Nico sa bahay para makipagkwentuhan kay Mia. Hindi ko inaasahan na pati ako ay magiging malapit sa kanya. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga bagay-bagay, mula sa mga paborito naming pelikula hanggang sa mga pangarap namin sa buhay. Sa bawat pag-uusap, ramdam ko ang koneksyon na mahirap ipaliwanag. Isang gabi, matapos ang isang masayang hapunan kasama sina Mia at Nico, na unang natulog ang asawa ko dahil sa pagod. Naiwan kaming dalawa ni Nico sa sala, tahimik na umiinom ng kape. Leo, salamat sa pagtanggap mo sa akin bilang kaibigan. Alam kong minsan, mahirap para sa ibang lalaki ang makipagkaibigan sa isang gaya ko. Ani Nico, may halong lungkot ang boses. Walang anuman, Nico. Wala naman akong nakikitang masama sa pagkakaibigan natin. Isa ka sa mga tunay na tao na nakilala ko. Sagot ko. Nagtama ang aming mga mata. Sa mga sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Ramdam ko ang tibok ng aking puso na tila ba may nais ipahiwatig. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko, pero bigla kong nadama ang matinding pagnanasa na yakapin siya. Subalit, agad kong binalik ang aking sarili sa katotohanan. Alalahanin mo, Leo, may asawa ka. Mabilis kong tinapos ang usapan at nagpaalam na matutulog na. Ngunit paano mo nga ba lalabanan ng puso? Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang pagnanais na makasama siya. Isang pagnanasa na hindi ko dapat maramdaman. Isang araw, habang nagluluto si Mia sa kusina, nagkaroon kami ng pagkakataon ni Nico na mag-usap ng sarilinan. Nagpunta kami sa likod bahay kung saan kami madalas magkwentuhan. Leo, alam kong may mali. Ramdam ko. Hindi ko alam kung tama bang itanong ito pero may nararamdaman ka rin ba para sa akin? Diretsahang tanong ni Nico. Puno ng kaba ang boses. Hindi ako makasagot. Parang may bara sa aking lalamunan. Sa kabila ng takot, tumango ako. Hindi ko na kayang magpanggap pa. Nico, pasensya ka na. Alam kong mali ito. Pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Mahal kita. Ang tanging nasambit ko. Nagulat siya sa aking sinabi. Ngunit laking gulat ko nang bigla siyang nangumiti at yakapin ako. Leo, mahal din kita. Pero paano si Mia? Paano ang pamilya mo? Tanong niya, puno ng pag-alala. Hindi ko alam, Nico. Hindi ko alam. Ang tanging nasabi ko habang yakap-yakap siya. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang init ng kanyang katawan na tila ba ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ngunit kasabay ng ligaya, naroon din ang takot at guilt. Alam kong mali ito at alam kong marami ang masasaktan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Masyado ng malalim ang sugat na naidulot ng aking lihim na pag-ibig. Sa puntong iyon, alam kong kailangan kong gumawa ng desisyon, ngunit paano? Paano ko haharapin ang ganitong klase ng sitwasyon? Habang nakayakap pa rin kami sa isa't isa, narinig ko ang pagtunog ng pinto. Agad kaming bumitaw sa isa't isa at nagkunwaring walang nangyari. Si Mia, nakangiti, lumabas ng bahay. Oh, nandito pala kayo. Halika na, kain na tayo. Masigla niyang yaya. Nakangiti kami ni Nico habang papasok ng bahay, ngunit lingid sa kaalaman ni Mia, may nagbabadyang bagyo sa buhay namin. Isang bagyong hindi ko alam kung paano ko haharapin. Habang kumakain kami, hindi ko maiwasang pagmasdan si Mia. Paano ko sasabihin sa kanya ang katotohanan? Paano ko sisirain ang mundo niya at ng aming pamilya? Ngunit bago ko pa man maisip ang sagot, may naramdaman akong kakaiba. Isang kakaibang pakiramdam na tila nagbabadya ng hindi maganda.
Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero isa lang ang sigurado ako. Hindi pa rito nagtatapos ang kwento naming tatlo. Sa mga nagdaang araw, hindi ko maalis sa isip ko si Nico. Naguguluhan ako sa mga nararamdaman ko, pero sa tuwing nagkakaroon kami ng pagkakataong mag-usap, parang may kakaibang kuryenteng dumadaloy sa aking katawan. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa kanyang ngiti, sa kanyang mga mata, o sa simpleng presensya niya na tila nagbibigay liwanag sa aking mundo. Ngunit isa lamang ang tiyak. Unti-unti akong nahuhulog sa kanya at hindi ko alam kung paano ko ito mapipigilan. Isang gabi, habang ang asawa kong si Mia ay abala sa trabaho, nagpasya akong maglakad-lakad sa parke para makapag-isip. Sa kalagitnaan ng katahimikan, nakita ko si Nico na nakaupo sa isang bench. Tila malalim din ang iniisip. Nag-aalangan man, lumapit ako sa kanya at tinanong kung okay lang siya. Leo, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Bungad niya, halatang nag-iisip. May mga bagay na gumugulo sa isip ko. Umupo ako sa tabi niya. Pilit na iniintindi ang kanyang sitwasyon. Ano man yan, Nico, nandito lang ako para makinig. Nagangat siya ng tingin at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang takot at pag-aalala sa kanyang mga mata. Mahalaga kayo ni Mia sa akin, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Naguguluhan ako sa kanyang sinasabi. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim at tuluyang nagbukas. Leo, hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero mahal kita. Sa pagkarinig ko niyon, tila huminto ang oras. Pumasok sa isip ko ang lahat ng alaala namin ni Nico. Ang mga tawanan, ang mga simpleng usapan na tila may malalim na kahulugan, at ang mga sandaling nagkakatinginan kami na parang may sinasabi ang aming mga mata. Sa kabila ng gulat, may bahagi sa akin na natuwa, na tila may matagal nang nakatagong damdamin na ngayon lang lumitaw. Nico. Tanging nasabi ko, hindi alam kung paano tutugon. Tumayo siya at naglakad palayo, ngunit bago pa man siya makalayo, hinawakan ko ang kanyang braso. Sandali, hindi ko rin alam kung paano nangyari ito, pero mahal kita. Alam kong mali ito, lalo na para kay Mia, pero hindi ko na kayang itago pa. Tumingin siya sa akin, tila naguguluhan, pero may bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko rin alam ang sagot. Nasa gitna kami ng isang sitwasyon na walang madaling solusyon. Pareho naming mahal si Mia. Siya ang aking asawa at matalik na kaibigan ni Nico. Ngunit paano namin itatama ang isang damdaming tila hindi kayang pigilan? Habang nasa ganoong sitwasyon, nagulat kami nang biglang may tumawag sa cellphone ni Nico, si Mia. Napatingin kami sa isa't isa, parehong kinakabahan. Kailangan niyang sagutin ito, ngunit ano ang sasabihin niya? Ano ang dapat naming ipaliwanag? "Hello, Mia," sagot ni Nico. Pilit na pinapakalma ang boses. Sinubukan kong makinig sa kanilang pag-uusap. Ngunit ang tanging narinig ko lamang mula kay Mia ay, "Sana nandito ka, kailangan kita." Sa kanyang mga salita, tila may bumigat sa aking dibdib. Paano kung nalaman na niya? Paano kung nararamdaman niya na may kakaiba sa amin ni Nico? Pagkatapos ng tawag, nagpaalam si Nico na kailangan niyang puntahan si Mia. Naiwan akong nag-iisip, puno ng alalahanin sa maaring mangyari. Lumipas ang ilang araw at wala akong narinig mula kay Nico. Hindi ko rin maharang si Mia para tanungin kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Nababalisa ako. Tila may kung anong masamang pangyayari ang paparating. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng hapunan, biglang nagring ang doorbell. Pinuksan ko ito at bumungad sa akin ang isang pamilyar na mukha, si Nico. Ngunit may dala siyang isang sobre. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Takot, kaba, at kahit papaano, may halong saya sa kanyang presensya. "Leo, kailangan nating mag-usap,"
Sabi niya, iniaabot ang sobre. Ito ay mula kay Mia. Kinuha ko ang sobre at sa bawat pagbukas ko nito, tila unti-unting bumibilis ang tibok ng aking puso. Ang nilalaman nito ay hindi ko inaasahan, isang liham mula kay Mia. Habang binabasa ko ito, unti-unting lumilinaw ang lahat. Ipinapaliwanag niya ang kanyang nalalaman, ang kanyang mga nararamdaman at ang kanyang plano. Ngunit sa huling bahagi ng liham, may isang bagay na bumago sa lahat. Isang revelasyon na hindi ko inaasahan at magpapabago sa aming tatlo. Isang lihim na matagal nang nakatago, na ngayon ay pilit na lumilitaw. Sa huli ng liham, naroon ang isang linya na tila yumanig sa aking buong pagkatao. Leo, hindi lang ako ang may tinatagong lihim. Patawarin mo ako, pero kailangan mong malaman ang totoo tungkol sa iyong nakaraan. At doon, nagwakas ang liham. Naiwan akong nakatunganga, puno ng katanungan at pangamba sa kung anuman ang susunod na mangyayari. Ang mga araw na lumipas matapos ang huling pagkikita namin ni Nico ay mistulang alon na walang tigil sa pag-alon sa aking isipan. Ang bawat pag-uusap, bawat tanaw, at bawat ngiti niya ay nag-iwan ng marka sa akin na hindi ko matanggal-tanggal. Ang mga pangyayaring iyon ay nagpatibay sa aking damdamin na ang koneksyon namin ay higit pa sa inaasahan ko. Ngunit paano ko masasabi kay Emma na ang kanyang kaibigan na si Nico ay nagiging sentro ng aking mundo? Isang gabi, habang tahimik kaming nagsasalo ni Emma ng hapunan sa aming maliit na kusina, biglang nagring ang telepono niya. Si Nico ang tumatawag. Nag-usap sila ng ilang minuto. At habang nakikinig ako sa kanilang pag-uusap, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Nang matapos ang tawag, ibinahagi ni Emma na magpapaparty daw si Nico sa kanyang bahay sa darating na Sabado at inimbitahan niya kami. Hindi ko alam kung paano ko kukontrolin ang sarili ko sa pagdalo sa party na yon. Pero alam ko ring hindi ko maaaring ipakita kay Emma na may kakaiba sa akin. Kailangan kong panatilihin ang lahat ng ito sa ilalim ng aking kontrol. Dumating ang Sabado, habang papunta kami sa bahay ni Nico, hindi ko maiwasang kabahan. Hindi ko alam kung paano ko maitatago ang damdamin ko sa harap ng maraming tao, lalo na kay Emma. Pagdating namin sa bahay ni Nico, sinalubong niya kami ng kanyang nakakaakit na ngiti. Para bang hinigup ako ng mga mata niya. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng kaba ko. Naroroon din ang iba pang mga kaibigan ni Emma at mga kakilala ni Nico. Nagpatuloy ang gabi na puno ng tawanan, musika at masasarap na pagkain. Habang abala si Emma sa pakikipagkwentuhan sa ibang mga bisita, nagkaroon kami ng pagkakataon ni Nico na makausap ng masinsinan. Lumabas kami sa terasa ng kanyang bahay kung saan tanaw ang mga bituin na kumikislap sa kalangitan. Ang malamig na simoy ng hangin ay parang bumulong sa akin na ito na ang pagkakataon ko upang magsalita. Leo, alam mo bang nagpapasalamat ako sa pagkakaibigan natin? Tanong ni Nico habang nakatingin sa akin ng seryoso. Ganon din ako, Nico, pero may isang bagay na bumabagabag sa akin. Sagot ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Ano yon? Tanong niya, puno ng pag-aalala ang mga mata. Alam kong ito ay mali, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita, Nico. Amin ko, halos pabulong, ngunit sapat na upang marinig niya. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha, ngunit kasabay nito ay natanto ko ang pagaan ng loob na tila mayroong isang daloy ng kuryente na nagdudugtong sa amin. Hindi ko alam kung paano siya tutugon o kung ano ang mararamdaman niya. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang bumukas ang pinto at sumilip si Emma. "Oh, nandito pala kayo. Anong pinag-uusapan niyo diyan?" Tanong niya, puno ng kasayahan sa kanyang mukha.
Hindi ko mawari kung narinig ba niya ang aming pag-uusap o hindi. Wala. Nagkukwentuhan lang tungkol sa trabaho. Mabilis kong sagot, umaasang hindi niya mababasa ang tensyon sa pagitan namin ni Nico. Pumasok kami muli sa loob, pero hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang tingin ni Nico sa akin. Parang may gustong sabihin, pero hindi niya magawa. Lumipas pa ang mga oras at nagpatuloy ang kasiyahan. Ngunit ang gabi ay tila isang malaking laro ng pagtatago kung saan kami ni Nico ay nagtatangkang itago ang mga lihim na damdamin. Nang matapos ang party at nagpaalam na kami kay Nico, hindi ko maiwasang hindi mag-isip kung ano ang susunod na mangyayari. Habang nasa sasakyan kami pauwi, tahimik lang kaming dalawa ni Emma. Hindi ko alam kung anong iniisip niya at natatakot akong malaman. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi na magiging pareho ang lahat. At sa kabila ng lahat ng ito, may isang bahagi ng akin na natatakot. Hindi lamang sa maaaring mangyari, kundi sa maaaring masira. Ang buhay ko, ang relasyon namin ni Emma, at ang pagkakaibigan namin ni Nico. Ngunit isa lang ang sigurado, hindi ko na maibabalik ang dati. Sa bawat sandaling lumilipas, mas lalong lumalalim ang sugat na maaaring hindi na maghilom. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroon pa ring bahagi ng akin na umaasa na kahit papaano, ang kwentong ito ay magkakaroon ng magandang wakas. At sa pagdaan ng mga araw, patuloy kong hahanapin ang sagot na maaaring magpabago sa lahat. Ngunit paano kung ang sagot na iyon ay hindi ko magustuhan? Ano ang gagawin ko kung ang tanging daan palabas ay ang daang hindi ko kayang tahakin? Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Isa lamang itong mumunting damdamin na unti-unting lumaki sa kabila ng mga pader na dapat ay pumipigil dito. Ako si Leo at sa bawat hakbang kong papasok sa bahay naming mag-asawa, ramdam ko ang bigat ng lihim na daladala ko. Ang tanging nakakaalam nito ay ako at si Nico, ang matalik na kaibigan ng aking asawa. Simula nang makilala ko si Nico, hindi ko inasahan ang magiging pagbabago sa aking damdamin. Sa simula, siya'y isang kaibigan lamang, isang taong nagbibigay ng saya at aliw sa aming tahanan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto kong higit pa roon ang nararamdaman ko. Sa kabila ng aking mga pagtatangka na itanggi ito, hindi ko magawang itago ang totoo. Mahal ko si Nico. Sa bawat pagkakataong kami magkasama, may kakaibang kuryenteng dumadaloy sa aking katawan. Ang mga ngiti niya'y tila mga bituing nagbibigay liwanag sa madilim kong mundo. Ang kanyang mga matay puno ng pag-unawa, ng pagtanggap, at higit sa lahat, ng pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Ngunit paano ko sasabihin ito sa kanya? Paano ko ipagtatapat ang aking nararamdaman sa taong hindi ko dapat mahalin? Isang gabi, habang kami ni Nico ay nakaupo sa balkonahe, nakatingin sa mga bituin, napagtanto kong panahon na para ipagtapat ang lahat. Nico, simula ko, ang boses ko'y nanginginig sa kaba. May gusto akong sabihin sa'yo. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Ano yon, Leo? Ano ang problema? Huminga ako ng malalim, pilit na kinakalma ang kabog ng aking dibdib. Mahal kita, Nico. Bulong ko, halos hindi ko marinig ang sariling boses. Mahal kita higit pa sa isang kaibigan. Natigilan siya, ang kanyang mga matay na guluhan. Leo, sabi niya, pagkatapos ng ilang sandali, alam kong mahalaga tayo sa isa't isa, pero ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, nagulat kami nang marinig ang pagbukas ng pinto. Si Mara, ang asawa ko, ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha'y hindi maipinta. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon, ngunit alam kong narinig niya ang lahat. Ang kanyang mga matay puno ng lungkot at pagtataka. At sa isang iglap, napagtanto kong nagbago ang lahat. Mara,
Tawag ko, halos hindi ko masabi ang kanyang pangalan. Pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, tumalikod siya at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Iniwang nakatayo kami ni Nico sa balkonahe. Ang katahimikan ay tila isang malalim na bangin na naghihiwalay sa amin. Leo, sabi ni Nico. Ang boses niya ay puno ng awa at pangunawa. Kailangan mong kausapin si Mara. Kailangan mong ipaliwanag sa kanya ang lahat. Tumango ako. Alam kong tama siya. Ngunit paano ko sisimula ng isang pag-uusap na maaring makasira sa lahat ng pinaghirapan naming buuin? Paano ko ipagtatapat ang katotohanang hindi ko kayang baguhin? Habang papasok ako sa loob ng bahay, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na nasa aking mga balikat. Kailangan kong harapin si Mara, ang babaeng pinangakuan ko ng tapat na pagmamahal. Ngunit paano kung hindi niya ito matanggap? Pagdating ko sa aming silid, nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama, ang mga luhay pumapatak sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap na ito, ngunit alam kong kailangan ko siyang pakinggan. Mara, simula ko, ang boses ko ay puno ng pagsisisi. Alam kong nasaktan kita. Hindi ko ginusto na mangyari ito. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga matay puno ng sakit. Leo, paano mo nagawa ito sa akin? Paano mo nagawang mahalin si Nico? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang tanong. Ang tanging alam ko'y mahal ko siya, ngunit sa ibang paraan. Mara, mahal kita, ngunit sa ibang paraan. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero mahal ko rin si Nico. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Leo, mahal kita. Pero hindi ko alam kung paano tatanggapin ito. Kailangan ko ng panahon para mag-isip. Tumayo siya, iniwan akong nag-iisa sa silid. Ramdam ko ang bigat ng kanyang kalungkutan. At alam kong kailangan kong gawin ang lahat para maayos ang aming relasyon. Ngunit paano kung hindi na ito maibalik sa dati? Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, isang text message mula kay Nico ang natanggap ko. Leo, kailangan nating mag-usap. May kailangan kang malaman. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Sa kabila ng sakit at kalituhan, may pag-asang nakakubli. Ngunit ano ang lihim na iyon? Anong katotohanan ang kailangan kong malaman? Ang pag-usap na iyon ang magbibigay linaw sa lahat. Ngunit handa na ba akong marinig ang kasagutan? Hindi ko maipaliwanag ang kaba na nararamdaman ko habang nakatingin sa kalendaryo sa dingding ng aming kusina. Ang mga araw ay tila nagmamadaling lumipas at sa bawat paglipas ng oras, lalong umiigting ang tensyon sa pagitan naming tatlo. Ako, si Nico, at ang aking asawa, si Mia. Nang una kong maramdaman ang kakaibang damdamin para kay Nico, akala ko'y simpleng paghanga lamang ito sa kanyang kabaitan at talino. Ngunit ngayon, alam kong higit pa roon ang nararamdaman ko. Nandyan ka na naman sa malalim na pag-iisip, Leo? Bungad ni Mia habang pumapasok siya sa kusina. Ngumiti ako ng pilit at lumingon sa kanya. Pasensya na, mahal. Maraming iniisip. Baka kailangan mo ng break. May plano kami ni Nico mamayang gabi. Sumama ka kaya? Tanong niya, habang abala sa paghahanda ng tanghalian. Hindi ko alam kung paano ko siya sasabihin na kami ni Nico ang may lihim na plano sa gabing iyon. May trabaho pa ako mamaya, Mia. Alam mo na mga deadlines palusot ko. Ayokong biguin siya. Pero mas lalong ayokong hindi makasama si Nico sa sandaling iyon. Sayang naman, sagot niya. Halatang may pagkadismaya sa kanyang boses. Pero naiintindihan ko, baka mag-grocery na lang kami ni Nico. Nang tuluyan siyang lumabas ng kusina, hindi ko napigil ang sarili na hindi mag-isip ng posibleng pagkikita namin ni Nico. Sa aming lihim na relasyon, bawat sandali ay mahalaga.
Alam kong mali ito, ngunit hindi ko mapigilan ang sarili kong maramdaman ang hindi dapat. Nang mag-aalas 6 na ng gabi, nagmamadali akong nagbihis at lumabas ng bahay. Sinabi ko kay Mia na may meeting ako sa opisina. Sa totoo lang, wala akong lakas ng loob na harapin siya sa mga susunod na araw. Nais ko lamang na makasama si Nico kahit sa maikling panahon. Sa tagpuan naming isang maliit na kafe sa dulo ng bayan, nandoon na siya, nakaupo sa isang sulok, hawak ang isang tasa ng kape. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng pagkatamis-tamis at agad akong naupo sa tapat niya. "Kamusta?" tanong niya habang inaabot ang kamay ko sa ilalim ng mesa. "Heto, kinakabahan pa rin," sagot ko. Parang laging may nakatingin sa atin. "Huwag kang mag-alala," bulong niya. "Walang makakaalam. Tayo lang ito, Leo." Ngunit kahit gaano pa katamis ang kanyang mga salita, hindi ko maalis sa isip ko ang mga posibleng mangyari kapag nahuli kami. Wala akong balak saktan si Mia, pero hindi ko rin maitatanggi ang nararamdaman ko para kay Nico. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang mapansin ang mga mata ni Nico na tila ba may itinatagong lihim. "May gusto ka bang sabihin?" tanong ko habang pilit na nagbabasa sa kanyang mga mata. Leo, may kailangan akong ipagtapat," sagot niya, halatang nag-aalangan. "May nangyari kasi noong isang araw, bigla akong kinabahan." "Ano yun?" "Nakita kami ni Mia na magkasama noong isang gabi. Alam ko, dapat sinabi ko agad sa'yo, pero natakot ako." Payag niya, tila ba nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib. Napatigil ako. "Ano ang nangyari?" "Nag-usap kami. Tungkol sa'yo," sagot niya habang iniiwasang tumingin sa akin. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. "Ano ang sinabi mo?" tanong ko habang unti-unting bumibigat ang damdamin ko. Sinabi ko na, "Napapansin kong abala ka sa trabaho at baka kailangan mo ng oras para sa sarili mo," paliwanag niya. Hindi ko sinabi ang totoo, Leo. Hindi ko kayang sirain ang relasyon niyo ni Mia. Napanganga ako. Alam kong may iba pang nais sabihin si Nico, ngunit hindi ko na siya pinilit. Sa halip, hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Salamat," tanging nasabi ko. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may malalim na sugat na hindi madaling maitatago. Sa gabing yon, habang naglalakad kami pa uwi, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila ba nagpapahiwatig ng nagbabadyang unos. At nang malapit na kami sa kanto, biglang may humintong sasakyan sa harap namin. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Mia. "Leo, Nico," tawag niya. Halatang gulat at pagtataka ang namumutawi sa kanyang mukha. "Anong ginagawa niyo rito?" Hindi ako agad nakasagot. Sa mga mata ni Mia, nakita ko ang pagdududa. Alam kong ito na ang simula ng mga pagbabagong hindi ko inaasahang mangyayari. Sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang mahigpit na tanong. Tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Cliffhanger. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga kumukulimlim na ulap, isang lihim ang nagbabadyang mabunyag. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang kinabukasan kasama si Nico at kung paano ko haharapin si Mia na puno ng tanong at pag-aalala. Sa paglipas ng mga araw, lalo akong nababalisa sa mga nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung paano ko pa itatago ang mga ito kay Mia, ang asawa ko. Mahal ko siya, walang duda doon, ngunit mahirap ipaliwanag ang nararamdaman ko para kay Nico. Para bang may bahagi ng puso ko na unti-unting nahuhulog sa kanya. Kahit pilit ko itong itinatanggi. Nagpa siya akong maglakad-lakad sa parke isang gabi. Kailangan kong makapag-isip-isip. Sa kalagitnaan ng katahimikan, narinig ko ang pamilyar na boses sa likuran ko. Si Nico. Hindi ko alam kung paano niya ako natagpuan doon, pero tila ba may magnet na humihila sa amin sa isa't isa. "Leo?" tawag niya sa akin. "Alam kong may problema ka." Ramdam ko.
Hindi ko alam kung paano siya titingnan. Alam kong may 1,000 tanong sa kanyang mga mata at alam kong may karapatan siyang malaman ang sagot. Pero paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko? Paano ko sasabihin sa kanya na ang damdamin ko para sa kanya ay higit pa sa dapat na nararamdaman ko? Nico, ang tanging nasabi ko. Patawad kung naguguluhan ka sa akin. Hindi ako naguguluhan, Leo, aniya. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo. Matagal ko nang nararamdaman yan. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Pero sa isang bahagi ng sarili ko, alam kong tama siya. Alam ko rin, hindi ko lang maamin, hindi ko lang matanggap. Anong gagawin natin? Tanong ko, hindi ko alam kung ano ang inaasahan kong isagot niya. Ngumiti siya, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko rin alam, pero hindi ko kayang mawala ka, kahit bilang kaibigan lang. Sa mga salitang iyon, naramdaman kong may bumagsak sa loob ko. Alam ko ang ibig sabihin nito, kailangan kong mamili. Ngunit paano? Paano mo pipiliin ang isa sa 2 taong mahalaga sa'yo, lalo na kung alam mong may masasaktan kang isa? Mula sa pag-uusap naming iyon, parang lumutang ako sa mga sumunod na araw. Hindi ko na alam kung paano ko pa haharapin si Mia. Si Nico naman, kahit ganito ang sitwasyon namin, patuloy pa rin ang pagiging mabuting kaibigan niya. Isang gabi, nagkaroon kami ng maliit na salu-salo sa bahay. Simpleng get-together lang kasama ang ilan naming kaibigan. Habang nag-uusap kami ni Nico sa gilid ng hardin, hindi ko maiwasang mapansin ang mga sulyap ni Mia sa amin. Alam kong matalas ang pakiramdam niya at alam kong hindi magtatagal ay mahuhuli niya rin kami. Ngunit sa halip na takot, may kung anong kapanatagan akong naramdaman. Para bang gusto ko nang matapos ang lahat ng ito, ang pagtatago, ang mga lihim. Bigla kong naramdaman ang kamay ni Nico sa braso ko. Leo, kailangan mo na talagang magdesisyon, sabi niya, halos pabulong. Tumango ako. Alam ko, Nico, at gagawin ko. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, biglang lumapit si Mia sa amin. May hawak siyang envelopa at tila ba may gusto siyang ipakita. Leo, Nico, tawag niya sa amin. May kailangan kayong makita. Nagkatinginan kami ni Nico, parehong nagtataka, habang iniaabot ni Mia ang envelope sa akin. Binuksan ko ito at nakita ko ang mga larawan. Mga larawan namin ni Nico na magkasama sa iba't ibang pagkakataon. Walang halik, walang yakap, pero malinaw ang mensahe. Isang masakit na katotohanan ang bumungad sa akin. Leo, sabi ni Mia, pilit na pinipigilan ang luha. Matagal ko nang napapansin. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Pero ngayon, kailangan na nating harapin ito. Sa mga sandaling iyon, batid kong tapos na ang pagtatago. Kailangan ko nang mamili. At sa pagpili, may mawawala. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang malinaw. Ang pagmamahal ko, bagamat komplikado, ay totoo. Habang nagdadalamhati kami sa kinasasadlakan ng aming sitwasyon, isang mensahe ang dumating sa telepono ko. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Bumukas ito ng may isang linya. Alam ko ang lahat at hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang nararapat sa akin. Sino ito? At ano ang ibig niyang sabihin? Habang pinagmamasdan ko ang mensahe, isang bagong takot ang bumalot sa akin. Ang sikreto namin ni Nico, tila ba may ibang nakakaalam. At hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Nasa kusina ako, nakatitig sa tasa ng kape, na halos hindi ko man lang nalasahan. Ang init nito ay tila nagtutugma sa mga damdamin kong patuloy na kumukulo sa loob. Tumutunog ang mga yapak ni Mia mula sa kwarto namin. Tanda ng kanyang pagbisibisihan sa umaga. Hindi ko maiwasang mapaisip kung gaano nakatagal ang itinago kong damdamin. Sa bawat araw na lumilipas, pabigat ng pabigat ang aking konsensya. Leo,
tawag ni Mia mula sa likod ko. Aalis na ako maya-maya. May meeting kami ni Nico para sa bagong proyekto. Nang marinig ko ang pangalan ni Nico, tila may kakaibang kaba na gumapang sa dibdib ko. Ah, sige, mag-iingat ka, sagot ko na pilit kong pinakalma ang boses. May problema ba? Tanong ni Mia habang inaayos ang kanyang blazer. Parang ang tahimik mo nung ngayon. Umiling ako, pilit nang ngumingiti. Wala, medyo pagod lang marahil. Matapos niyang magpaalam, naiwan akong mag-isa sa bahay. Ang katahimikan ay tila isang malupit na paalala ng kaguluhang hindi ko magawang ayusin. Paano ko nga ba sasabihin kay Mia ang tungkol sa nararamdaman ko para kay Nico? Isang bagay na ni sa hinagap ay hindi ko rin inasahan. Noong una, inakala kong simpleng pagkakaibigan lamang ang namamagitan sa amin ni Nico. Siya ang tipo ng tao na madaling pakisamahan, palatawa, at laging may kwento. Ngunit habang tumatagal, unti-unti kong naramdaman ang kakaibang saya tuwing magkasama kami. Sa bawat ngiti niya, sa bawat hawak ng kanyang kamay, tuwing nagkukwentuhan kami, parang may kumikislap na liwanag sa loob ko. Isang gabi, matapos ang isang inuman kasama si Mia at iba pang mga kaibigan, nagpaiwan si Nico sa bahay. Nag-uusap kami sa sala, nagtatawanan sa mga kalokohan namin noong kabataan. Maya-maya pa'y nagbago ang ihip ng hangin. Naging seryoso ang usapan at hindi ko na malayang naibulalas ko ang isang bagay na matagal ko nang kinikimkim. Nico, sabi ko, alam mo bang sa lahat ng tao, ikaw ang pinakagusto kong kasama? Tumawa siya, ngunit agad ding tumigil nang makita ang seryosong ekspresyon sa mukha ko. Anong ibig mong sabihin, Leo? Tanong niya, tila nag-aalangan. I mean, nag-atubili ako, mahalaga ka sa akin, hindi lang bilang kaibigan. Tumahimik siya. Sa mga sandaling iyon, parang bumahagal ang oras. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Ngunit sa halip na magalit o lumayo, hinawakan niya ang kamay ko. Leo, alam kong mali ito. Pero hindi ko maikakaila na may nararamdaman din ako para sa'yo. Ang pag-amin niyang iyon ay parang isang patalim na sumugat sa akin. Masaya ako at natatakot sa parehong pagkakataon. Alam kong mali ito. Alam kong may asawa akong dapat na iniisip. Ngunit hindi ko rin maikakaila ang puso ko. Mula noon, nagpatuloy ang lihim naming ugnayan. Sa bawat sandaling magkasama kami, parang may apoy na hindi kayang patayin ng malamig na katotohanan. Ngunit sa kabila ng saya, may takot na patuloy na bumabagabag sa akin. Paano kung malaman ni Mia? Paano kung magbago ang lahat dahil sa isang pagkakamali? Isang araw, habang naglalakad kami ni Nico sa isang parke, napansin kong tila may bumabagabag sa kanya. May problema ba? Tanong ko. Leo, nagsimula siya. Hindi ko na kaya ang ganito. Mahal kita, pero hindi ko kayang itago ito kay Mia ng mas matagal pa. Kaibigan ko siya. Kailangan niyang malaman. Ang pahayag niyang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Alam kong darating ang araw na ito, ngunit hindi ako handa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Hindi ko alam, Nico. Sagot ko, halos pabulong. Paano kung mawala siya sa akin? O ikaw? Bago pa man siya makasagot, nag-ring ang telepono ko. Si Mia? Sumagot ako at ang boses niya ay puno ng kaba. Leo, kailangan kong makausap ka. May nalaman ako na hindi ko inaasahan. Napatitig ako kay Nico at sa mga mata niya nakita ko ang parehong takot na nararamdaman ko. Ang mga susunod na sandali ay puno ng pangamba at pag-aalala. Ano ang nalaman ni Mia at paano nito mababago ang lahat? Sa puntong iyon, alam kong wala nang atrasan. Kailangang harapin ang katotohanan. Gaano man ito kasakit. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. At sa kabila ng takot at pag-aalala, naroon ang pag-asa na sana ay may puwang pa para sa amin sa mundo ni Mia. Sa mga nakaraang linggo, naging mas magulo ang isip ko.
Pakiramdam ko ay naglalakad ako sa isang lubid na mahigpit na nakatali sa magkabilang dulo ng dalawang matarik na bangin. Sa isang banda, naroon si Clara, ang aking asawa, na kahit papaano'y tila walang kamalay-malay sa nangyayari. Sa kabilang banda naman ay si Nico, ang kaibigan niyang hindi ko akalaing magiging bahagi ng buhay ko sa ganitong paraang hindi ko maipaliwanag. Bumalik ako sa aming bahay mula sa opisina isang gabi at nadatnan kong si Clara ay abala sa kusina. Tumigil siya sa ginagawa at ngumiti sa akin. "Hon, may bisita tayo mamaya. Sina Nico at ilang mga kaibigan ko," sabi niya habang patuloy na hinahalo ang niluluto niya sa kawali. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi ko maipaliwanag ang halo-halong emosyon na bumabalot sa akin. "Ah, ganun ba? Ano bang okasyon?" Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. "Wala naman. Simpleng get-together lang. Gusto ko lang silang makasama," sagot ni Clara. "Tara, tulungan mo naman ako dito." Habang nag-aayos kami ng mesa, hindi ko maiwasang isipin kung paano ko ba haharapin si Nico. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano niya nagagawang maging kalmado sa bawat pagkikita namin, habang ako'y laging kinakabahan at hindi mapalagay. Nang dumating si Nico at ang iba pang mga kaibigan ni Clara, naging abala na ang lahat sa pagkukwentuhan at pagtatawanan. Sinikap kong maging kaswal at makihalubilo sa kanila. Pero kahit anong gawin ko, palihim akong tumitingin kay Nico, umaasang makuha ang kanyang atensyon. Kahit pa sa isang iglap lang, habang tumatagal ang gabi, nagpaalam si Clara na magpapahangin muna sa labas kasama ang iba pa niyang mga kaibigan. Naiwan kaming dalawa ni Nico sa sala. Tahimik na nilalasap ang kami-kamilang iniinom na alak. Nagulat ako nang bigla siyang magsalita. "Leo," sabi niya, halos pabulong. "Kamusta ka na?" Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niya, nakita ko ang pagkabahala at pag-unawa. "Hindi ko alam, Nico," sagot ko. "Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin." Tumango siya, tila sinasabi na naiintindihan niya ang sitwasyon ko. "Alam kong mahirap ito para sa ating dalawa," sabi niya. "Pero kailangan nating mag-ingat. Ayokong masaktan si Clara." Napabuntong hininga ako. Ayoko rin. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Pero, nandito na tayo. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin. Pareho kaming nagmuni-muni sa sitwasyon, tila hinahanap ang tamang desisyon sa gitna ng kaguluhan. Ngunit bago pa man kami makapag-usap pa ng masinsinan, bumukas ang pinto at bumalik si Clara kasama ang mga kaibigan niya. Agad-agad, nagbalik kami sa aming mga role. Ako bilang isang mapagmahal na asawa at siya bilang kaibigan ng aking asawa. Walang nakapansin sa pabago-bago ng mga emosyon sa pagitan namin o baka naman sadyang magaling lang kaming magtago. Habang papalapit ang gabi, isa-isa nang nagpaalam ang mga bisita. Naiwan ko si Clara na nagliligpit ng mga pinagkainan at nang mabaling ko ang tingin kay Nico, nakita kong naghintay siya sa may pintuan. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon, simula nang mag-usap kami kanina, hinawakan niya ang kamay ko. "Mag-iingat tayo, Leo," bulong niya. Ayokong masaktan si Clara, pero alam mo na. Tumango ako, hindi makapagsalita. Alam ko na kailangan naming gumawa ng desisyon, pero ang bigat ng sitwasyon ay tila isang nakakapasong bakal na hindi ko magawang hawakan ng matagal. Akala ko'y iyon na ang lahat para sa gabing iyon, ngunit nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ko sa bahay. Lumabas si Clara, hawak ang isang piraso ng papel. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha at naramdaman kong may mali. "Leo, ano ito?" Tanong niya, halatang nagpipigil ng emosyon habang itinaas ang papel sa kanyang kamay. Nang makita ko
kung ano ang hawak niya. Tila nanlamig ang buong katawan ko. Isa iyong liham na isinulat ko para kay Nico, isang sulat na hindi ko inakalang makikita ni Clara. Biglang nagbago ang lahat at naramdaman kong bumagsak ang mundo ko sa isang iglap. Sa puntong iyon, naisip kong ang mga desisyon namin ni Nico ay may kasamang kapalit na hindi namin inasahan. At ngayong nahuli na kami, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na mangyayari. Hindi ko maikakaila na ang bawat paghinga ko ay tila bumibigat habang papalapit ang araw ng aming muling pagkikita. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, si Nico ang nakikita ko. Siya ang dahilan ng mga ngiti ko at ang sanhi ng aking kawalang katiyakan. Alam kong mali, ngunit ang puso ko'y tila may sariling isip. Nagsimula ang lahat sa isang hindi inaasahang pagkikita, sa isang pagtitipon na inorganisa ng aking asawa. Si Nico, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong sila'y mga bata, ay isang taong puno ng sigla at karisma. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kung anong kislap sa kanyang mga mata na nagbigay sa akin ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Isang pakiramdam na hindi ko pa nararanasan kahit kailan. Noong una, sinubukan kong labanan ang nararamdaman ko. Umiiwas ako sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon na magkausap kami ni Nico ng masinsinan. Subalit, habang tumatagal, napagtanto kong hindi ko na kayang magpanggap pa. Lalo na tila may mga pagkakataon na nahuhuli kong pinagmamasdan din niya ako, na para bang may gusto rin siyang ipahiwatig. Isang gabi, habang abala ang lahat sa sayawan at kasiyahan, nagkatinginan kami ni Nico. Sa isang iglap, tila nabalot kami ng katahimikan sa kabila ng ingay ng paligid. Lumapit siya sa akin at bumulong, "Pwede ba tayong mag-usap sa labas?" Kinabahan ako. Alam kong delikado ang bawat hakbang na gagawin ko, ngunit parang may nagtulak sa akin na sumama sa kanya. Pagdating namin sa hardin, tahimik kaming naupo sa isang bench. Ang lamig ng hangin ay tila sumasalamin sa kaba ng aking dibdib. "Leo?" Panimula ni Nico. "Alam kong ito'y mali, pero hindi ko maikakaila na may nararamdaman ako para sa'yo." Hindi ko alam ang isasagot. Nakatulala lang ako habang tinititigan siya. Ang mga mata niya ay puno ng sinseridad at kaba. "Nico, hindi ko rin alam kung paano nangyari ito, pero nararamdaman ko rin ang nararamdaman mo." Sagot ko, kahit na alam kong ang bawat salitang binibitawan ko ay tila isang patibong na ipuputol ang bawat panaginip. Walang ibang salitang namutawi sa aming mga labi. Sa halip, nagpatuloy kami sa pag-upo doon, sa ilalim ng mga bituin, habang tahimik naming pinagninilayan ang komplikadong sitwasyon na kinalalagyan namin. Ngunit habang tumatagal, mas naging komplikado ang lahat. Hindi ko maikakaila na ang aking damdamin kay Nico ay tila isang apoy na patuloy na nagliliyab sa kabila ng ulan ng konsensya at takot. Alam kong mali ito sa lahat ng aspeto. Ang aking asawa, si Carla, ay isang mabuting tao. Mahal na mahal ko siya, ngunit sa kabila ng lahat, bakit tila may puwang pa rin sa puso ko para kay Nico? Isang gabi, habang nagpapahinga si Carla sa aming silid, napansin ko ang kanyang cellphone na naiwan sa mesa. Biglang nagring ito at nakita ko ang mensahe mula kay Nico. "Kailangan nating mag-usap. May isang bagay akong gustong malaman." Kinabahan ako. Tila may kung anong kutob na bumalot sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Nico, ngunit ang isang bahagi ng akin ay tila natatakot sa kung ano ang maaring mangyari. Kinabukasan, habang pauwi ako mula sa trabaho, nakatanggap ako ng tawag mula kay Nico. "Leo, maaari ba tayong magkita ngayong gabi? May kailangan akong ipagtapat sa'yo." Sundan na ba? Dumating ako sa lugar na napagkasunduan namin. Isang maliit na coffee shop na malapit sa aming lugar. Tahimik doon at tila perpekto
para sa isang seryosong pag-uusap. Pagdating ko, nakita ko si Nico na nakaupo sa isang sulok. Ang mga mata niya ay tila puno ng pag-aalala. Naupo ako sa kanyang harapan at tahimik na naghintayan kami kung sino ang unang magsasalita. Leo, panimula niya. Alam kong mahirap ito, pero may kailangan akong ipagtapat sa'yo. Huminga siya ng malalim. Alam kong mahal kita, pero hindi lang iyon ang dapat mong malaman. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang isusunod niyang sasabihin, ngunit ang aking puso ay tila tumitibok ng napakabilis. May isang bagay na hindi ko nasabi sa'yo. Patuloy niya. Matagal ko na itong tinatago at alam kong panahon na para malaman mo. Nagtataka ako at kinakabahan sa parehong pagkakataon. Ano yun, Nico? Sa isang iglap, tila bumagal ang oras, nakatingin siya sa akin ng diretso, puno ng determinasyon. Leo, hindi ko sinasadyang malaman ito pero may anak ka sa ibang babae. At alam ito ni Carla. Sa mga sandaling iyon, parang isang bomba ang sumabog sa aking isipan. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon, ngunit naramdaman ko ang bigat ng mundo na bumagsak sa aking mga balikat. Hindi lang ang aming relasyon ni Nico ang nakataya, kundi pati na rin ang buong buhay ko kasama si Carla. At ngayon, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan.